Sige, funds. Okay, I think ikaw yung babangka dito. Oo. Meron akong isang, nung nag-PA ako sa isang artista, isang call center na malala, tsaka nung alam niyo yung yung na, excuse me po, do you want to save the earth? Oh my God! Hindi ko alam ang tawag dun eh. Ano yung gusto niyong unahin ko? Taray, may pagpipilian. Ikaw na, JP. Sige, yung sa muna, yung sa Save the Earth. Pasensya na sa mga na hindi ganyan, baka naman sensitive ka. Hindi! Ikakwento ko nga kasi na-realize ko, parang hindi ko talaga kaya itong ganitong trabaho. Grabe. Kasi, kwento ko muna yung commuter mems to na papuntang trabaho mems. Nung nag-a-apply ako sa trabahong to, syempre, galing na naman akong Cavite. Sumakay ako ng bus from Cavite to Metro Manila. Love it. Okay. Memorable to. Kasi in the middle of Rojas Boulevard, Coastal Road, in the middle of Coastal Road, literal na tumigil yung bus. Hindi yung tigil na unti-unti asin. Gumanon. Tapos, aircon yung bus. So, yung mga pintuan niya, electric, hindi siya pwedeng buksan hanggat walang kuryente yung bus. Nasta kami sa loob. Pagkatigil, siguro mga after 5 seconds, may puting usok na lumabas doon sa mga aircon. Oh my God, may bagong pope. Charing. May bagong Santo Papa. Nakakonect pala sila doon. Nagsigawan yung mga tao, tapos standing, may mga bata. Yung upuan ko, siya yung kaisa-isahang upuan sa buong bus na may maliit na bintana. Kasi di ba pag aircon bus, sealed lahat ng bintana. Yung upuan ko, siya lang yung kaisa-isahan na pwedeng buksan. So ako yung unang-unang lumabas kasi nagsisigawan na yung mga tao. Tapos binuksan ko yung maliit na bintana. Tapos lumusot ako, tumalon ako. Nakapang pang interview. Kasi nga mag-i-interview ako dun sa yung charity. Sa Save the Earth. Save the Earth charity. Tapos tinulungan ko yung isa-isa bumababa yung mga tao. Superhero! Bagong bayani! Tapos parang nasa gitna kami ng Coastal Road. Nagbubuhat ako ng mga tao pababa. Kasi hindi namin alam anong mangyayari doon sa bus. Bakit hindi mabuksan yung pinto, tapos may puting usok na lumalabas, baka ma-suffocate kami. So it turned out, wala namang malala. Feeling ko yung aircon, yung freon lang ng aircon, nagka-something. So, kailangan lang namin lumipat ng bus. Lahat naman safe. Pero yung pagtalon ko pala dun sa palabas ng bintana, sobrang liit kasi nung butas. Parang kasya lang ang isang tao, pero isisiksik mo pa yung sarili mo. Gumasgas pala yung buong likod ko. Hindi ko alam, yung buong likod ko dumudugo. Oh my God! So, yun yung opening act. Semana Santa. Penitensya. Oh my God. Yun yung opening act ko dun sa interview. Hi, my name is... ganyan. Sabi niya, can I just tell you a story? Ay, taray! As a storyteller. Pang-rapport. Tapos parang my back is bleeding right now because the bus, ganyan. So natanggap ako. In short. Dapat lang. Feeling ko kailangan din nila. Pagkatapos, nung time na to, kasi nga hindi ako graduate, parang desperado lagi ako makahanap ng trabaho na feeling ko mag-fit in ako. Ang goal ko lang lagi, sana yung magkukuha akong trabaho, naka long sleeves. Ay, yung Amerikana. Suit, business suit. Gusto ko na maging receptionist, kung hindi receptionist, yung nagbebenta ng bahay, na mamigay ng flyers, or ito, nakita ko kasi may... Mga promodizer. Mga ganyan. Parang gusto ko maging ganyan. Ito na yung parang pinaka-closest na tatanggap sa akin kasi kailangan medyo formal ka. Nasa ilalim ka ng Ayala Underpass. Hello po, do you have 1 minute to save the earth? So ako, kaya ko to. Kaya kong yung makipagtsikahan sa mga taong dumadaan. Ngayon, dalawang type pala sila may isang nag-i-stop ka sa ilalim ng Ayala. Tapos merong pupunta ka talaga, mangangato ka ng mga business. Like, business, kakato ka, hello po, pwede pong kausap yung manager. Ay, bakit po? May sasabihin lang po kami. Okay, ma'am, do you have 1 minute to say that? Kasi doon ako napunta. Door to door. Tapos sabi, hindi ko kaya to. Ang unang-unang place, city na inassign sa akin was Marikina. First time ko makapunta ng Marikina. Akala ko naman napakalayo ng Marikina.
I swear, sa pelikula ko lang naririnig yung Marikina. Ito pala yung Marikina. Saan? Sa mga Sarah G films. Pagkatapos, yung time na yon, syempre bago ka, meron kang parang yung magte-train sa'yo. Team leader, may ganun. Oo, yung nagte-train sa akin, magandang bata na, as in Englishera. So parang I can be like her. Wow! Nakahanap na role model. Oo. Pero grabe. Yung niya, yung kung paano niya i-handle yung mga situations, parang hindi ko kaya. Nagsisinungaling siya. Sorry Papasok kami sa bangko, tapos sabi niya, saan po yung new accounts? Mag-open ako ng account. Dito po. Tapos dadalhin siya doon. Excuse me, do you have 1 minute to save the earth? Ma'am, kasi po nakikita niyo naman po, ganyan. Sabi ko, oh my God, ko kaya yun. Tapos pag syempre, naman yung sabihin nila, sige, next time na po. Sure. Sige po, bye-bye. So parang siya, yung, anong tawag doon? Kailangan extrovert ka. Extrovert. Ako talaga hindi ko kaya. Tapos after 3 days, nag-quit ako. Paalam na ako dun sa boss ko. So, hindi ko po kaya yung ganitong trabaho. Matapos kang magka-establish ng rapport dun sa Pero alam mo, syempre ngayon, maano ako dun, masustop ako ng mga ganon. Tapos kakasya, uy, dati ako na ganyan. Makaklaim ka naman ng dating na ganyan. 3 araw. 3 araw. Nakita ko yun, kamusta kayo? Okay naman, may ka na ba, ganyan. Tapos yun. Pero actually, I really believe in the goal of basta ma-charitable kasi ako. NGO ba yan? Really, hindi ko alam, hindi ko maalala. Yung mga ganyan kasi ba, mga UNICEF, ganyan sa mall. Di ba yung mga ganyan? Ayoko magbanggit ng Hindi, i-blip na lang natin. Di ba yung may mga sign up pa, yung mga ganyan? Ang pala nun is i-register nila yung credit card mo, tapos every month for 1 year, babawasan ka ng 500. Yes, babawasan ka. Kaya naman siya. I mean, okay naman sa akin yung ganun. Kung sa estado ko ngayon, pwede naman ako sigurong sumali sa mga ganun. Meron sa mga mall, parang dati kumuha kasi ako WWF. Tapos pa lang ako noon parang fresh grad. So tapos, parang apparently, iba't ibang mall, parang may iba't ibang rin, ganyan, naka-assign. Meron akong binabayaran, hindi naman 500, parang 250, parang ganun ba? Baka depende sa kaya. Dati. Oo, tapos, sa ibang mall, aalukin ka nila, kunyari naman, World Vision, ganyan. Nag-World Vision din ako after kong mag-WWF. Tapos parang sasabihin nila na, hindi, iba naman po itong World Vision dun sa WWF. Parang ako, ate? Ba't parang ako yung naging madamot? Parang wala tayo fresh grad dito. Parang mapapaisip ka tuloy na parang, madamot ba ako? Na hindi ako nag-World Vision? WWF lang. Hindi pa ako nakapagpaganyan. Nakausap ka na tungkol sa mga ganyan. Nakausap. Maraming beses na. Sinasabi ko lang, nakikinig naman ako. Pero syempre, di ba, as a gipet, paano? Oo nga gusto mo naman tumulong. Pero siguro okay na muna yung isa po, nung time na yun. Ang question ko kay Fons, paano mo dinidecide? Hindi ka kasi yung nasa mall. Paano kaya nila dinidecide sino yung bibigyan nila ng Sino yung aalokin? Dahil ba mukha mabait pag sa mga ganyan? Ako na-offend ako sa ganyan. Ha? Pag hindi ka natatanong? Pag hindi ako naabutan, parang, bakit? Hindi ko kayang magbayad ng kondo? Oo, sa kondo. Ako na-offend din ako dati. Hindi ako binibigyan. Na parang, talaga ba? Pero may di ba? Mukhang di ko kaya pumili. May parang kilig pag naaabutan ka. Oo. Di ba? Parang, mukhang presentable ako. Pero special moment yun yung parang fresh grad ka, tapos naabutan ka ng ng Avon. Ng brochure ng kondo. ng Avon. Ng brochure ng kondo. Totoo yun. Sige, ano yung second? Talaga si lang yung si Pons lang yung pinagtrabaho. Ang dami kasi niyang work. Meron ba kayong parang dream job nung kunwari high school, ganyan? Kasi may ganun ako nun. Alam nyo ba yung click? Yung... Kala Angel Oxin? Angel Oxin, Richard Gutierrez, ganyan. Okay. Ayan, so nung early 2000, may click. So ito na yung youth-oriented show na natutukan ko talaga. Tapos, si Iko, anong pangalan niya? Raver? Ay, hindi. Raster. Hindi Raster. Something Valeroso. Riley. Ayun. Riley. Sorry. Ang partner ni Riley doon, si China. So ito yung mga panahon na hindi ko pa sure kung
ano ba talaga ako, ganyan. So, hindi ko alam kung gusto ko ba si Riley or I want to be like him lang, ganyan. Tapos, yung trabaho niya kasi doon, gasoline boy. Tapos, pag napapanood ko tuwing Saturday, as in, yun yung pangarap ko talaga na trabaho. Maging gasoline boy. He made it look so, cool. Oo. Pero yun yung dream ko na trabaho dati nung bata ako. Gasoline boy. Tsaka yung cashier sa... Akala ko may pupuntahan yung kwento. Wala naman. Gasoline boy ka. Share lang. Share ko lang. Share lang. Pero tapos yung sa water refilling station, yun, mga ganun. As in, dream ko yun. Water refilling station. Nung bata. Sinong artista naman na nakita mo nag-water refilling station para ma-inspire ka doon? Hindi ko na maalala eh. Pero yung kay Iko talaga, yung kay Riley Valeroso, yun talaga yung, parang ang saya maging gasoline boy. Super pangarap ko, dahil sa napapanood ko, yung sa mga advertising, yung magpe-present, dahil dun sa 13 going on 30. Ay, taray! English yung Hollywood. Yung parang ipe-present nila sa mga magazine, mga ganun, kung ano man yun, hindi ko kasi naiintindihan. Basta gusto ko tatayo ako sa harap ng mga boss, tapos ipe-present. Ano ba ang next? Okay. Sa Tagalog. Siyempre, hindi ko na kaya yung English. Yung parang kay John Lloyd Sarah na movie, parang mga ganun. Hindi ko alam, sabi gusto ko maging ganun. Tapos, siyempre hindi nga ako graduate, so malayo sa katotohanan na mapasok ako sa advertising kung hindi naman ako graduate. Pero nga, nung nag-start ako maging PA sa isang artista, segue na sa second story. Kwento ko muna paano ako napasok sa kanya kahit wala akong kahit hindi ako graduate. Sige. Okay. So, nag-try akong maging barista sa Singapore. Kasi nagbarista ako sa Pilipinas sa mga 2 months lang din. So, ginamit ko yung experience na yun. Hindi talaga ko. May issue ka sa commitment, no? Oo. Mga 2 months lang ako doon. Sabi ko, okay, enough na itong experience na to. Nag-apply ako maging barista sa Singapore. Meron ako, 2017 to, meron akong friend doon na manager ng isang coffee shop. Sabi niya, Fons, kaya kitang ipasok dito. I-try mo muna, i-feel mo muna. Pagkatapos niyan, balik tayo ng Pilipinas kasi uuwi din ako. Asikasuhin mo yung papers mo, sabay tayong babalik ng Singapore. At least yun, legit na yung pagpasok. Di go. Mga 2 weeks, nagbabarista ako dun sa coffee shop niya ng under the table na naman. Pagkatapos, pagbalik namin ng Pilipinas, for some reason, itong taong to, bigla akong ginost. Hindi na siya nagre-reply. Kailan tayo babalik? Ganyan. Napagkalat ko na sa mga kaibigan ko na, sorry, Singapore na ako. Mga ganun. Tapos parang hello? Oh my God. Nag-expect yung mga tao in the next few days na life in Singapore. So wala. Na-stuck ako sa Pilipinas nang walang pera, tapos hindi niya din ako binayaran dun sa 2 weeks na pagtatrabaho sa coffee shop niya. Kasi dapat bayad yun eh. Tapos, dahil nga wala akong ginagawa, nanonood ako ng mga vlogs ni Chris Aquino during that time sa Facebook. Tapos, natatawa ako sa kanya. Alam niyo naman si Madam nakakatawa, di ba? Tapos ginawan ko ng meme. Ginawan ko ng meme yung isang video niya na kunwari, ini-interview ko siya, nasa job interview, tapos siya yung sumasagot. Are you a fast learner? No. Do you work well under... Nag-viral to. Alam ko yan! Nag-viral to sa Facebook habang ako walang katraba-trabaho. Tapos, nag-message siya sa Instagram, the Chris Aquino herself. Sabi niya sa akin, if ever you're looking for a job, we might have an opening for you. Grabe. Alam niyo yung feeling ng isang probinsyano. Parang feeling ko, itong time na to, just to paint a picture, sobrang uhaw ako sa mga artista. Na for example, sa SM Bacoor, may magpa-perform daw doon na parang D-list actor, actress na never heard. Basta nalaman ko lang na artista. Ako yung tipo na pupunta, tapos manonood. Hey, artista. Tapos ito, Chris Aquino mismo yung nag-message sa akin sa IG. Grabe! Okay. Parang basta hindi ako makapaniwala. Tapos na-news pa yan, na-news pa na balita sa 24 Oras, CNN, mga ganyan-ganyan. Hindi pa kasi uso yung TikTok ngayon kasi sa TikTok, 'di ba, konting kembot mo viral na. So wala na pumapansin. Nung time na 'yon, pagka viral ka talaga, man-news.